Welcome back sa ating series na Pagharap sa Problema. Nakita natin kahapon na kapag may problema, sa Diyos na tayo kaagad dapat lumapit. Bakit? Nakaka-relate siya sa atin. Nakaka-relate siya. Kapag nagbibigay tayo ng advice sa mga taong broken-hearted or nahihirapang mag-cope sa isang bagay, naririnig natin ang mga sagot na gaya ng, "Hindi mo kasi ako naiintindihan," or "Hindi mo naman nararamdaman ang nararamdaman ko kasi hindi mo napagdadaanan ito." Bilang tao, may tendency tayong hindi maniwala sa nagsasalita kapag hindi nila na-experience ang mga struggle na mayroon tayo. May isang tao sa Bible ang nag-best effort para makarelate sa atin. Siya si Jesus na anak ng Diyos. Kung iisipin, Diyos na siya, pero sinunod niya ang kalooban ng kanyang Diyos Ama na bumaba dito sa mundo para magkatawang tao at iligtas tayo. With all His great power, He could have easily saved us with just a snap of His fingers while He was in heaven. Pero bakit ba nagpakahirap pa siya bilang tao? Lahat ng sufferings, panunukso, gutom, pangungutya, and pain na maaaring dinadaanan natin ngayon ay dinaanan din niya. Kahit pa nga siguro pagsama-samahin natin ang lahat ng trials natin, hindi papantay sa mga naranasan ni Jesus dito sa earth. Naranasan din niyang matukso, bagamat hindi siya nagkasala. Kaya matutulungan niya tayo kapag tayo'y tinutukso. And since He experienced everything in the flesh, know that when we cry to Him about our problems, He understands that it's not easy. Dahil din dito, we can be reminded na tanggapin ang kanyang mga advice wholeheartedly kasi na-experience niya ang pain na naranasan natin. At higit sa lahat, alalahanin natin na ang pagkakatawang tao ni Jesus ay patunay na nais ng Diyos na ilapit sa Kanya ang sanlibutang lumayo sa Kanya. Let us pray. Lord Jesus, grabe ang pagmamahal niyo sa amin na nag-effort kayo talaga para makarelate sa amin by being human. Salamat po sa pagligtas niyo sa akin. I pray that I will always be reminded na lagi niyo akong naiintindihan, and because of that, I can always count on you. In Jesus' name, amen. Let us apply this today by sharing this devotional to our social media pages. Who knows? Maaari kang maka-encourage ng taong nag-iisip na walang nakakaintindi sa Kanya. Let's spread the truth na naging taong kagaya natin si Jesus, kaya nauunawaan niya tayo. Pero nananatili siyang Diyos para mailigtas tayo. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya katulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Philippians 2:7. Thank you for joining us today. Samahan niyo kami ulit bukas sa ating series na Pagharap sa Problema. Ito po si Lara Kigaman Alcaraz and God bless you.